the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifice of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifice of joy. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa magandang araw na ito na binigay mo sa amin na muli ay naririto kami sa iyong banal na sambahan upang magpasalamat at magpuri sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa mga biyayang lubos-lubos ng pagbibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa aming mga pamilya na nagbibigay sa amin ng pagmamahal at kalinga sa araw-araw. Panginoon, sa umagang ito, kayo ang sumabaybay sa amin at kayo ang aming maitaas sa aming pananambahan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming kaibigan at mananakop na si Jesus. Amen. Tawag sa pagsamba po. Tawag sa pagsamba. Tayo pong lahat sa tawag sa pagsamba. Purihin Panginoon ninyo na banal na nilalang, pagkat siya'y dakila, marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalinaman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya rin nagpapala upang sila'y matiwasay. At kayo po ay saglit na makaupo. Isang palang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Good morning po! January na po mga kapatid, second Sunday. At ito po yung Baptism of the Lord Sunday. Na ating inaalaala ang bautismo ng ating Panginoon. At wine-welcome po natin ang isa nating kasama sa pong gawain. Maaari po bang tumindig si Mary Joy Sambili? Ayun, palakpakan natin si Mary Joy. Salamat kapatid. Welcome sa Taytay United Methodist Church. At nawa ang iyong presensya sa dakong ito ay magbigay po ng kagalakan sa Panginoon at sa ating pong makasama sa ating pananambahan. Bati na po natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan at anibersaryo ng kasal. Bago yun, binabati po natin ang ating mga kababayan, mga kapatid na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga po at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, Epi Gonzaga, Louis Francisco, Jocelyn Ignacio, Leticia de Guzman. Birthday pala ng nanay Leti ngayon. Amen. Tatiana Espedilla, Victoria Castorillo, Arvin Jake Thomas, Rogelio Nolasco. Bukas po ay birthday ni Louis Mariano, Marites Raimundo, Revel John Angeles at Ruel Vargas. Sa 14, Hill Torres, Alarico Salangsang, Marison Macalino, John Emmanuel Valencia, Arvin Chester Carvajal, Abigail Cruz, Christian May Santos, John Rose Cartago, Adolfo Ronquillo, Christian May Santos at Janiel De Peño. Palakpakan natin. Sa 15, Salome Cesante, Norma Loyola, Melissa Claire Ampon, Maria Cecilia Pelizardo at Edmundo Flores. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa 16, Catherine Gonzaga, Jean Jurado, Rosita Cruz, Vincent Varela, and Daniel Gabuyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa 17, isa lang ito, Leonila de Leon. Palakpakan natin ang ating Leonila de Leon. Sa 18, Vanessa Lyra Cruz, Christina Aguilar, Hart Cruz, Zaira Chonsi Cruz, Ernest Henry Dizon III, at Robert Perdido. Palakpakan natin sila. Babasahin ko po mga pangalan at pagkatapos ay ating papalakpakan ng mga nagdiriwang ng kanilang kasal. Ngayong araw na ito, Joseph and Digna Vayaban, Josel and Mirnalyn Nailga sa 13, Noel and Jocelyn Ignacio sa 14, Ferdinand and Rodan Neil Francisco sa 15, Roberto and Isabili Tapanesa, Jerome and Rosan Benaventura sa 16, Claro and Lourdes Rayos del Sol, Rolando and Beth Gonzaga at sa 18, Reynaldo and Victoria Esguera. Palapakan natin sila lahat, tatay po'y tumindig at awitan natin sila ng masayang Happy Birthday, God Loves You. Happy birthday, God Loves you. May His name happy day. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily. Once more. Happy birthday, God loves you. May this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you. May you live abundantly. Happy birthday, God loves you. May you walk on His way. Happy birthday, God loves you. May you live happily.
Amen. Palampakan po natin ang Panginoon at patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Body sing praises to The Lord, everybody sing praises to the Lord. I once was lost, now I'm found. Sins are gone, I'm heaven bound. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. I once was lost, now I'm found. Sins are gone, I'm heaven bound. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. I once was lost, now I'm found. Sins are gone, I'm Heaven bound. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. Everybody sing praises to the Lord. Sing praises to the Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. I want to praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to praise you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the fields lift their arms to you. I want to sing, I want to lift my arms to you. I want to know you, Lord, Much more than I do. I want to know you, Lord, much more than I do. learn to seek your face and the knowledge of your grace. I want to know you. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord.
am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh,
Praise God! Masaya po ba kayo? Dapat kasi buhay pa tayo, di ba? No? Of course, si Nanay Leti, birthday na ngayon. Kaya siya ang pinakamasaya sa ating lahat. Kasi yung birthday ng isang tao ay pag-paalala na ang Diyos ay napakabuti. Ano? Ilang taon na ba kayo, Nanay Leti? 15? 34? Hindi ko marinig. Yun, 84. Palapakan po natin ang Panginoon. Nanay Leti, happy birthday sa inyo. Pag natatapat yung pangalan natin sa araw ng birthday na paglinggo, di ba? Siyempre, gusto ko rin linggo ang matapat yung birthday natin. Ano po? Praise the Lord, Nanay Leti. More years, fruitful years of life ang igawad po ng Panginoon sa inyo. Welcome po natin ang isang kapatid natin, nakasama natin po ngayon. Pwede yung bang tumindig para makilala po kayo ng ating mga kasama, si Wilper Canlas. Wilper Canlas. Ayun, palampakan natin ang Panginoon. Yes, amen. Salamat kapatid. Sana makasama ka namin sa mga susunod na gawain pa. Of course, binati na natin siya nung nakaraang para magbabagong taon yata noon. Ano? We would like also to recognize ang ating kapatid. Na-miss natin siya for so many years. Ang kapatid na Lulu, Clemente Rayos del Sol, nandun po sa likod. Ayan. Sana po makasama namin kayo hanggat narito po kayo, kapatid na Lulu. Yes, ayan. Sa atin naman pong ilang mga mahalagang pahayag, ang ating pong yung nakaraang alab sigla, i-report ko lang po sandali. Ano itong nakaraang January 9, 10, 11. Ang mga pastor, mga manggagawang diakonisa, kasama po ang Katoni, ang isang kababaihan from sa Pampila, si Mrs. Belamide, ay napakasaya po at talagang punong-puno ng kagalakan. Kasi po yung ating mga obispo, Rodi Juan, tsaka po si Bishop Vittorio, ang ating mga naging tagapagsalita, kasama po si Reverend Joey Umali, ang Kuya Bonoy nagpatotoo, ang Vesper Choir umawit. Almost 200 plus po ang umattend ng first po ito, alab sigla ng ating pong RPACE UMM Aldersgate Prayer, Praise and Thanksgiving. Pwede bang palapakan po natin ang Panginoon? Ayan. At next year po, Alab Sigla 2015, ina-announce na po namin, mag-ipon na po kayo. Alkansya. Para yung 2,000 na registration po, hindi ho mabigat. At napakasaya po kasi, doon po sa CCT, sa Tagaytay, napakalamig po at napakaganda po ng lugar. At inayos ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya pag-uwi po ng bawat isa, talagang lahat po ay punong-puno ng pagpapala na galing po sa Panginoon. Ang Aldersgate Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship na every Wednesday po natin to ginagawa, 5:30 in the morning, ay gagawin po sa Body of Christ United Methodist Church. 5:30 po ang alis natin dito. Ang prayer meeting naman po, every Wednesday po yan, sa gabi. Ang ating pong tagapagsalita ay ang ating kapatid na Girly De Leon. Ang worker in charge ay Reverend Orly De Leon. Ang praise team po naman ay ang Alpha Omega Choir at ang group in charge ay ang Alpha Omega Bible Study Group. May pulong po ang Board of Trustees ng ating iglesia sa Tuesday gagawin, January 14, dito po sa bayan. 7:00 po yan ng gabi. Kaya tinatawagan po ng pansin ang lahat po ng miyembro ng ating BOT. Gayun din po ang lupon ng ika-100 anibersaryo ng ating iglesia ay meron din pong pulong sa Sabado. Napakahalaga po nito. At nandyan po ang mga pangalan, pero babanggitin ko lang po yung 5:30 regular worshiper natin nakasama po sa Centennial Committee. Ate Linda Leongson, Ate April Mercado, Ate Mirna Ramos, Kuya Larry Salangsang. Mayroon po tayong pulong sa Sabado. 8:00 po ng umaga, doon po sa dulo. Napakahalaga po nito mga kapatid sapagkat minsan lang sa 100 taon tayo ay makapagdiwang. Ang susunod na po niyan ay 150, 200. Ano kayo umabot pa kaya ang Nanay Laura?
ipag-pray natin ang Nanay Laura na umabot pa. Ano po? Ang council ay meron pong pulong sa linggo, January 19, alas 2 po ng hapon, dito po sa bayan. Kung maaari po, isidalangin natin ito sapagkat kailangang mapaghandaan ang maraming mga gawain po ng ating pong Panginoon. Kalinsabay po ng ating pong centennial anniversary, patuloy pong pinapaalala ang ating mga kaloob sa mga gawain po ng ating pong centenaryo. Kaya't kung tayo po'y magkakaloob, lagay po natin dito sa envelope na mayroon pong centennial logo. Pinapaalala po sa ating lahat na mayroon tayong napagkaisahang budget na 2 million pesos. Maliit lamang po yan sapagkat tayo naniniwala na pagsama-samang kumilos ang mga anak ng Diyos, ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon ay posible. Amen po ba ron? Mamaya mga kapatid, ipagkaloob po natin yung ating bahagi sa pondo na gagamitin sa mga gawain ng centenaryo. Gayun din mga kapatid, tayo po ay nakikiisa sa sambahayan po ng mga sakdalan. Kung kilala niyo po si Kananding, ito po ay sabihin po nating bagong miyembro po natin kung saan ang kanyang sambahayan ay nadala na rin po natin sa Panginoon. Ililibing na po mamaya, alauna po ng hapon. Dalangin natin ang kanyang sambahayan ay patuloy na bigyan ng kaaliwan ng Panginoon. Maging ang sambahayan po ng kapatid na Lope Francisco, bagong miyembro din po ito, yung pong kanyang nanay na si Rosalina Francisco ay naihatid na po sa huling hantungan at idalangin din natin ang kanilang sambahayan. At hilingan ko po ang Pastor Orly De Leon na manguna sa ating pastoral prayer. Tayo sumadiwa sa panalangin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito at kami ay lumalapit sa iyong trono. Nagsusumamo, Panginoon, nagpapakumbaba, kalakip ang aming pananampalataya sa iyong pagdinig sa aming pong mga malasakit sa panalangin. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po ninyong pangunahan ng iyong iglesia sa pagkapanawagan ng paghahanda para sa centenaryo. Inyo pong pangunahan ang committee, ang lahat ng mga nakapaloob dito. Gayun din, Panginoon, ang mga programa, ang pangangailangan, pananalapi, at higit sa lahat, Panginoon, ang lubusang kahandaan ng lahat ng iyong mga anak na magpapatupad at siyang lalahok at makiki-involve, Panginoon, upang ang mga ito ay tunay na magkaroon ng katuparan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mayaman na biyaya. You made this church to be in that so far achievements, Panginoon. At dalangin ko po na ikaw ang lubusan na mangunguna, Panginoon, at kami nagtitiwala, Panginoon, na kayo magdudulot ng katagumpayan para po sa gawain na ito. Lingapin din po ninyo, Panginoon, ang iglesia sa kanyang mga kaanib, Panginoon, ang bawat sambahayan. Dalangin ko po ang mga magulang, hindi ng mga anak, Panginoon. Patuloy po ninyong buklurin sa inyong pag-ibig at samahan po sila, O Diyos, sa kanilang sama-samang pagdilingkod at paglago sa iyong kaharian. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa pagkakataon na ito, ay ikaw po ang siyang magdudulot at tuloy na magbibigay ng katatagan at kalakasan sa bawat sambahayan. Lingapin din po ninyo, Panginoon, ang aming spiritual na pamilya dito sa iglesia. Patuloy po ninyong gamitin ang aming mga laiko, ang aming church council sa kanilang nangangasiwa kasama ang inyong mga manggagawa. Dalangin po namin ang pulong sa darating na linggo, sa isang linggo. Ikaw ang siyang sasama, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon, ng kanilang mga hilingan, rekomendasyon,
at gayon din, Panginoon, ang mga bagay na may kinalaman sa paghahanda para sa Charge Conference. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong pagdudulot ng makalangit na pagpapagaling sa lahat ng iyong mga anak na ngayon nangangailangan ng pagpapagaling. Lord, we pray for your divine healing to move in us at mapangyari, Panginoon, nang matanggap ng iyong mga anak ang kagalingan na kanilang inaasam. Samahan din po ninyo, Panginoon, ang inyong mga nanggagawa. Patuloy na bigyan sila, Panginoon, ng kalakasan, pagpapatuloy sa iyong ministeryo. I pray for the United Methodist Church in the whole world, Panginoon, and all over the Philippines. Palain po ninyo ang aming mga obispo, mga pastor, diakonisa at mga laiko sa kanilang pagbabalikatan at pagtutulungan na maisulong ang iyong dakilang gawain. O Panginoon, idinadalangin ko rin po sa iyo ang aming bansa. Salamat po sa aming Pangulo, din sa kanyang kabinete, at pagpalain, Panginoon, ang kabuuan ng aming pong republika, ang pangasiwa, Panginoon, ng inyong mga anak na nasa aming pong pamahalaan. Ngayon din, Panginoon, ang pagpapala sa aming bayan. Higit lalo, Panginoon, sa malalim pang hamon, Panginoon, ng paglilingkod para po sa mga mamamayan ng Taytay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen. Tayo po ay nasa dako ng pagkakaloob para sa paggawain. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanggapin niyo po ang makaloob ng inyong mga anak. Ito po ay pakikiisa para po ang inyong iglesia ay patuloy na umunlad. Pagpalaan niyo rin ang inyong mga anak na nagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating banal na kasulatan mula sa aklat ni Isaias,
chapter 42, verses 1 to 9. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at siya ang nagpairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya nakikipagtalo o nakikipagsigawan, ni nagtataas ng boses sa mga langsangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin, ilaw na andap-andap hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawala ng pag-asa o nasisiraan ng loob, hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turok. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh ang kanyang lingkod. Ako, si Yahweh, ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo'y dadalin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang pagpuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Ang bagong bagay, ang sasabihin ko ngayon, bago pa mangyari ang mga ito. Pagbasa sa epistola sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, mga talatang 34 hanggang 43. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw, napakita siya. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kapulungay tumindig para sa sagutang pagbasa sa Ebanghelyo. Ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 3, mga talatang 13, magtatapos tayo sa talatang 17. Gawin po natin itong sagutan. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea
upang magpabautismo kay Juan. Sinansalang siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangang bautismohan ninyo at kayo na ang lumapit sa akin. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautisman si Jesus, umahon siya sa tubig. Binuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya gaya ng isang kalapad. Tayo pong lahat, at isang tinig mula sa langit ang nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, ang mabuting balita ng ating dakilang Panginoong Kristo. Amen. In the light of His glory
Purihin ang ating Panginoon sa mabiyayang at mensahe ng awit na nila sa atin ng Praise God Choir, Lighthouse in the Night. Ngayon po sa umagang ito ay ating pagbubulay-bulayan ang atin pong mga binasang mga talata mula sa aklat ng mga awit, sa aklat na Isaiah, gayon din mula po doon sa aklat ng mga gawa at sa aklat ni Mateo. Pero higit po sa lahat ay nais nating bigyang diin ang ginawang pagpapabautismo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sumadaling manalangin. Mapagbiyaya naming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami na sa araw na ito, nagkakatipon kami sa inyong pangalan upang patuloy na kayo sambahin, itaas kayo, luwalhatiin kayo, at patuloy na ang iyong presensya ay maranasan. Sa umaga pong ito, kayo ang maluwalhati, maitaas ang iyong dakilang pangalan na tanging sa iyo lamang. Lahat ng ito'y aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Doon po sa Gospel ni Mateo ay makikita natin, doon pa lamang sa pagsisimula ng talatang 13, ng ating Panginoong Hesus po ay pumunta sa Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Yan. Kaya po ang pamagat ng ating pagbubulay ay be baptized like Jesus. Sino po sa atin dito ang alam niya sa kanyang sarili na siya po ay tinawag ng ating Diyos upang maging kanyang tagapaglingkod? Pwede po ba natin itaas ang ating kamay? Alam natin, we are called by God to be His servant. At dahil po doon, na kailangan din nating maranasan ang isinagawa ng ating Panginoong Hesus. Kung titignan po natin yung distansya ng Galilee, doon po sa Jordan, medyo malayo na lakbayin. Subalit ito po ay nilakbay ng ating Panginoong Hesus. Deliberately, ginawa niya po ito at pinili niya ang Ilog Jordan kung saan gusto niya pong i-launch ang kanyang ministry. At kung titignan natin, bakit kaya sa dami pa ay sa Ilog Jordan pa? Kung titignan po natin, yung kanyang forerunner, yung naghanda ng daan para sa kanya, si Juan, ay doon din po ito nagsimula at nandoon po siya. At kung titignan natin, na maganda po na yung karanasan ng ating Panginoong Hesus ay maranasan din po natin. Bagamat kung titignan natin, sa simula, si Juan ay ayaw pong bautismohan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero para po mahayag, sabi ng ating Panginoong Hesus, bakit kailangang siya ipabautismo kay Juan Bautista? Ang sabi po doon is to fulfill all righteousness. Upang mangyari daw po ang lahat ayon sa kalooban ng ating Diyos. Pero kung titingnan po natin, kapag kayo po ay nasa isang mababang posisyon, tapos narito yung boss mo at sasabihin sa'yo, pwede bang ako ang gagawa ng bagay na ito para sa'yo? Nakakahiya yun, di ba? From the very beginning, alam po ni Juan kung sino ang ating Panginoong Hesus. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang nanay si Elizabeth, alam na po niya, ito ang Diyos na aking ipaghahanda ng daan. Kaya nung siya po ay lumapit para bautismohan, ayaw niyang pumayag. Pero kung titingnan po natin, he was compelled to be baptized by John for him to identify himself with John's ministry. Para may identify po ng Panginoong Hesus yung kaniyang sarili doon sa ministeryong ginagawa ni Juan Bautista. Kasi dinideclare na ni Juan Bautista yon na si Jesus Christ ang Messiah, ang Lamb of God.
At kung titignan po natin, bunga po nung ganung sitwasyon dan sinabi na ni Jesus Christ, kailangang mangyari ang lahat ng ito upang matupad ang kalooban ng ating Diyos. Eh kung titignan po natin, talagang napakahirap gawin ni Juan niyon dahil ako pa ang gagawa ng pagbabautismo sa kanya. Eh siya nga ang dapat gumawa sa akin. Dahil alam po ni Juan na ang author and finisher ng ating faith ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero sa ganong diwa, upang mangyari po ang nararapat, ginawa po ito ni Juan. Pero ngayon tignan po natin, bakit nga ba kailangang pabautismo ng ating Panginoong Jesus? At bakit kailangan din nating gawin ito? Okay. Bago po yan, meron pong dalawang uri ng bautismo na binabanggit dito. Yung tinatawag nating baptism of water o sa tubig at baptism of fire, kung saan ito po ang ating Panginoong Yesus lamang ang makagagawa, yung baptism of fire or the Holy Spirit. Ngayon, ang titingnan po natin, ang isinakatuparan po sa ating Panginoong Yesus ay baptism of water. Yan, siya po ay binautismohan ni Juan ng tubig. Sa pamagitan po nito ay nahayag at nangyari kung ano ang kalooban ng ating Diyos at ito ang nararapat. At ilang bagay po ang nais natin ditong makita, 4 na bagay. Na lesson na atin pong makikita sa ginawa at karanasan ng ating Panginoong Yesus na dapat din ay makita sa ating mga buhay. First, yung tinatawag po natin na lesson of righteousness. Yung katuwiran, yung nararapat na ating gawin. Bawat isa po sa atin na mga tagapaglingkod ng ating Panginoon, we must determine to fulfill all righteousness just as Christ did. Na lahat po ng command ni Lord must be fulfilled in our lives. Hinakailangan po lahat ng sinabi ng ating Diyos mangyari din sa buhay natin. Eh kasi po sinabi yon. Doon pa lamang sa propesiya na Isaiah, sinabi na kung ano ang pagdadaanan ng ating Panginoong Jesus. Para mangyari po ito, ginawa po ito at dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa ating ministeryo at paglilingkod, napakaganda po na meron tayong pattern. Meron tayong sinusundan. Sabi nga, hindi ka maliligaw. Eto na, nakahanda na. Di ba? At yun po ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. At bawat isa din po sa atin, we must starve and thirst for all righteousness if we want to be filled with the fullness of life. Kailangan din po magkaroon tayo ng kagutuman, kauhawan, sa katuwiran. Kailangan po ito ang makita sa ating buhay. Sabi po ng Matthew 5:6, ayan, pakitingnan niyo po. Okay, ayan po. Kung mababasa po natin doon sa Matthew 5:6, anong sabi nung sinabi doon sa Beatitudes? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad daw po. Sino sa atin ang gustong maging mapalad? Konti lang ata, sabi ng ano. Amen. Eh ano ba yung kapalarang iyon? Sabi po doon, makikita natin, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Eh ano po ang sinasabi sa atin dito? Kailangan nating mithiin na mangyari. Parang ganito po iyan. Ano ang alam niyong kalooban ng Diyos ng araw ng linggo? Ngayon, na tayo ay nasa kanyang santuario. Di ba? Ito po ang kalooban ng Diyos sa atin. At mapalad kayo dahil tinupad ninyo
kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Sabihin mo dyan sa katabi mo, mapalad ka. Tinupad mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Yan, mapalad po tayo. At ano nga ba ang sinasabi ditong righteousness? Being righteous and doing righteousness or to be right and to do what is right. Ay nangangahulugan po ito sa buhay natin to be good upang tayo maging mabuti and for us to do good. Alam po natin gawin ang mabuti. Sabi po ng aklat ng James, ang nakakaalam ng mabuti, ngunit hindi ito ginawa ay nagkakasala. O, sino sa inyo ang gusto magkasala? Wala, di ba? Ang gusto po natin, matupad natin ang kalooban ng Diyos. Doon po sa ating call to worship, at galing po yun sa Psalm 29, makikita po natin doon, kanino daw dapat nating ibigay ang ating pagpupuri? Kanino daw po natin dapat ibigay ang ating pagpupuri? Sabi po doon, ascribe to the Lord the glory and praise. Kanino daw po natin dapat ipahayag ang ating pagpupuri? Sa ating Diyos. Mahalaga daw po na siya ay ating purihin sa pamagitan ng mga awit. Kaya tayo po ay narito, di ba? Tayo ay nagpupuri, umaawit tayo sa ating Panginoon. Siya po ay ating dinadakila. So marapat po sa Kanya ang papuri at pasasalamat. At ito po ay tanging sa Kanya lamang. Isang kalooban po ng Diyos na lahat ng papuri, hindi natin kung kani-kanino ibibigay. At yan din po ang sinabi kay Isaiah. Sabi niya, I, the Lord. Kanino daw po ang lahat ng glory? Dapat sa Kanya. Walang sino mang tao ang kinakailangang pahayagan ng kapurihan na nararapat lamang sa ating Diyos. At ito po ang pagkatawag sa atin. Tuparin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, pagkatingnan natin, sino po sa atin magsasabi na ikaw ay righteous? Wala, di ba? Kasi sabi ng Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Wala daw pong matuwid, di ba? Wala nakasunod sa kalooban ng Diyos, kahit isa. Pero ang malungkot, marami po ang tinitingnan ang kanyang sarili na parang Diyos. Malungkot dahil maraming mga tao, patay man o buhay, ay ginagawang Diyos. Kung titingnan po natin, bakit walang matuwid? Wala kahit isa. Ang totoo, lahat nag-fall short of the glory of God. Kasi tayo pong lahat ay nagkasala. Subalit ang mabuting balita, we become righteous because of Christ. Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, if we believe and accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we became righteous. Tayo po ay nagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At being righteous means we are made new in the attitude of our minds. Noon po, kung nung hindi pa natin ganong nakikilala ang Panginoong Yesus, ay, siya pala lamang ang Lord of all. E nung wala pa tayong ganap na pagkakilala, sabi ng isip mo siguro, pwede akong sumamba kahit sa puno, kung anong aking makita, pwede ko nang sambahin yan. Pero, nung malaman po natin ang katotohanan at ipinahayag sa atin, nabasa natin ang Biblia, ang mabuting balita, nagbago ang ating mga kaisipan. Diba?
Nabago. Sino po sa inyo nang mabasa ninyo ang Biblia, narinig niyo ang mabuting balita, tanging kay Jesus lamang ang kaligtasan, nabago ang inyong isip? Diba? Nabago ang ating pag-iisip. Nabago po ang ating mga practices sa buhay natin. Nabago pong lahat yan. Yung mga dating sinasabi sa atin na, hindi ka dapat ganito, bawal lang ganyan. Aba, nalaman natin kung ano po ang katotohanan dito. Sabi nung una nating alam, ay, mapupunta ka sa langit, kailangan gumawa ka ng ganito. Pagka namatay na yung mahal mo sa buhay, ipanalangin mo para mawala sa purgatorio. Tapos, aakyat sa langit. Aba, yun po ang ating kaisipan nga noon. At ilan sa atin ay gumagawa noon. Pero, nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoon, natuwid ang ating mga buhay. Pwede po ba lahat nung natuwid ang pamumuhay, pumalakpak sa ating Panginoon? At ang sabi po ni Isaiah dun sa chapter 42:6a, sabi po ng Panginoon, I, the Lord, have called you in righteousness. Yun po ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Gawin ang mabuti, gawin ang matuwid. Ngayon, kanina sabi natin, natuwid na tayo, mga kaisipan natin, ang mga diwa natin. Ang hamon naman po sa atin, let us pioneer the life of righteousness and repentance. Maipakita po natin sa mundo. Sisimulan mo sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, kung saan ka naroroon, kung ano ang matuwid. Maging hamon po tayo at maging ilaw tayo saan man tayo naroroon. Para daluin ang matuwid, ang katotohanan, ang katuwiran. Kung saan yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. No matter what, kahit gaano kahirap. Kaya po yung pangalawang bagay na ating makikita dyan is the lesson of sacrifice. Yan, yung sakripisyo. Bawat isa po sa atin, katulad din ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na sakripisyo, kinakailangan pa yung ating sarili ay ihanda rin natin na buong pusong isurrender sa ating Diyos that we would die in order to live for God. Na tayo din po ay mamatay yung ating dating pagkatao at mabuhay tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Na tayo po ay sumunod sa Kanya. Sabi po nung Luke chapter 9 verse 23, ang ibig daw sumunod sa ating Panginoong Jesus, ano ang dapat gawin? Must deny yourself, take up your cross daily, and follow Jesus. Pagkatingnan po natin, hindi naman po yung literally, yung dadalhin mo yung cross na malaki. Actually, magaan pa yan eh. Yung kahoy na napakalaki, pagkatapos lalakad ka dyan sa kalye at daladala mo yon. Hindi naman po yun ang sinasabi sa atin kasi nagawa na at nangyari na sa buhay ng ating Panginoong Yesus yun. Ano po ang sinasabi dito? Take up your cross daily. For us to put our will, our desires, wants, ambitions, na yung pong lahat ng yun ay mamatay. Alisin natin yung mga personal na yon sa ating prioridad. Kundi ang ating pong maging prioridad is to do the will of God. Kasi ganito, alam niyo po, kung yung sarili natin, anong desire niyo po pagka umaga ng linggo? Yung umaga, syempre, malamig. Pero nyo, 4:00, gigising. Ano po ang desire ng katawan natin? Anong gusto natin? Matulog. Diba? Matulog.
Yun ang gusto natin. Sa totoo lang po, yun ang gusto natin. Sabi, ano ba yan? Hinaantok pa ako eh. Di ba? Pero, dahil tayo po ay nasa atin ng Panginoong Jesucristo, alam mo ay, kailangan ikong isa-isang tabi yung gusto ng aking katawan at pumunta sa templo ng Panginoon. Di ba? O, sino po sa inyo, ganun yung inyong desire ngayon? Bawat Sunday, yun na yung desire natin. Di ba? Yun na. Eh ngayon, pag hindi po natin pinatay yung pagnanasa natin na, ay, bakit ba? Gusto kong matulog eh. Di ba? Yun. Eh, pero pag hindi po natin nalis sa sarili natin yan, eh siya, tayo po ay magkikita na lang pagkahapon o kaya gabi. Di ba? Kasi, alam ko po pagod tayo, di ba? Lahat naman tayo lagi may kapaguran. Pero yun nga po, ito po ay hinakailangan natin isatu para ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 16, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased." Aba, ito daw po pala ang napakagandang sakripisyo. Ano daw po yun? Ano daw ang sakripisyong nais ng Diyos sa buhay natin? Do good. Do good. Gumawa ng mabuti at magbahagi sa iba. Yun. Di ba? Minsan hating gabi, meron kang kapitbahay, tatawagan ka. Di ba? Pwede po bang ipag-pray niyo po ako? Kasi ganito, di ba? Yun. Kung ako, ano ba yan? Hating gabi. Ano ba naman tong aking kapitbahay? Kasi po may problema po ako. Ayan. Kagabi naalala ko kay na ate, meron pong issuers, sabi niya, meron po diyang meron po kaming patay. Di ba tawang sabi niya? Meron po kaming patay. 16 years old. Ay, ang bata. 16 years old. Tapos sinundan po, nagpakamatay. Ang lungkot, nagpakamatay. Kung meron kayang tao, at medyo mababaw ang dahilan, pero parang sa aming kaisipan, hindi namin tanggap. Alam niyo ba kung anong reason that nagpakamatay? Pimples. Sabi ko, Tapos syempre, sa ating sariling kaisipan, magkukonklud na tayo. Ay, siguro napakababaw naman. Hindi lang pimples yun. Napahawak tuloy. Hindi lang pimples yun. Di ba? Kayo ba naman gagawa ng dahil lang sa pimples? Ibig sabihin, meron pang mas malalim na dahilan. Di ba? Meron pang mas pinaghugutan. Pero, habang tumatakbo po yung sasakyan namin, ako po mismo ay nag-isip, kung ang kabataang ito ay merong isang taong gumawa sa kanya ng mabuti, tumulong, di ba? Magkukumit kaya siya ng suicide. Di ba? At po, nalaala ko din, merong isang accountant, merong pong isang lalaki din na binatilyo, magkukumit po siya ng suicide. Pero, along the way po, nung bumili siya na, ewan ko kung alam ko ang binili, kung cyanide or ano yung binili eh. Nung siya po ay lalakad ng pagganon, meron pong isang babae na medyo may edad na. Yan, baka mga 80 plus to. Si Nanay Letty 80. Sinabi po sa kanya, "Anak, mahal ka ng Panginoong Yesus." At alam niyo po ba, hindi na nag-commit ng suicide ang lalaking ito. Kasi po, nag-testify siya at na-realize niya, sabi niya, nung sinabi po sa akin ito ni Lola, hindi niya na nga alam kung anong pangalan eh. Nadama ko po sa puso at sinabi ko, may nagmamahal pa pala sa akin. Kaya dahil po doon, hindi siya. Hindi niya po ininom yung kanyang binili na lason. Diba? Sabi po doon ito. Alam niyo po, minsan along the way ng buhay natin, may makikita kang tao,
aabalahin ka. Di ba? Pero, sabi mo, ano ba yan? Kakain na sana ako. Di ba? Naalala ko po, merong isang dumating dito at merong isang kapatid na, hindi ko nababanggit ang kanyang pangalan, may dumating po dyan, 12:00. Pakain na yun, kakain na. Aba, nag-iiyak po yung babae. 2:00 na po, hindi pa umaalis. Yun. Pero alam niyo po, nagsacrifice siya. Hindi siya kumain ng tanghalian. Hanggang mahintay niya na matapos na may pour out ng babae ang laman ng kanyang puso. Alam niyo mga kapatid, ito po, bahagi ng sakripisyo. Pero alam niyo po, ito ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Identify with others. Carry with each other's burden. Ito po ay sakripisyong kinalulugdan ng ating Panginoon. At ito din ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Iniwanan niya ang langit para po sa atin. Ikatlong bagay na lesson na makikita natin dito, humility. Napakahirap po sa isang tao na nadoon sa kaitaasan na bumaba para lamang sa atin. Pero ginawa po ito ng Panginoong Hesus. Napakahirap po na katulad ng ating Panginoong Hesus, dapat siya ang magbabaptize, pero kay Juan siya. Si Juan ang nagbautismo sa kanya. Isang tao. Isang normal na tao. Isang karaniwang tao para sa isang perpektong tao at perpektong Diyos. Pero ito po ang ipinapayag sa atin ng ating Panginoong Hesus. Every one of us should demonstrate to the fullest extent our willingness to serve others. Willingness. Sino po sa atin dito willing na willing maglingkod kay Lord? Amen. Wow. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pagka ganyan makita natin, mababawasan ang nagkukumit ng suicide. Di ba? Mababawasan. Mababawasan po iyan. Mababawasan ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Dahil tayo po ay nararito upang sila itulungan. Ibaba ang ating sarili, abutin po sila. We should become one with others and set the example such before all. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 5, pwede bang pakibasa ng mga kabataan? Kabataan, ha? Kabataan. Yung mga batang puso, pwede na rin. Pakibasa po natin. With humility, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Okay. Sino po ang gusto na siya ay maitaas ni Lord? Di ba? Na si Lord ang dadaas sa atin. Sino sa inyong gustong ibaba ni Lord? Wala. Di ba? Ang sabi po dyan sa ating mga bata, ano po? Tayo daw po ay maging submissive sa ating mga kapatid na nakatatanda. Ayun. Sino naman sa atin kanina, mga bata, nakita ko, pati yung mga nakatatanda, nagbasa eh. O, sino naman sa atin? Parang ayaw niyo po sabihin kayo ay medyo may edad na. Okay. Sino po sa atin ang much older naman? Ang mga older. Ayan. Okay, mga elder. Ayan. Okay. Ayan. Siyempre po, sa mga elder naman, alam niyo po, hindi po mahirap mag-submit. Ito po, hindi mahirap mag-submit ang isang nakababata kung ang example ng mga matatanda ay maganda. Yun naman yun. So, syempre, ang hamon naman sa mga elderly, always set a good example. Ayan.
Tayo po ay laging mag-set ng isang mabuting halimbawa sa mga nakababata para po sila ay patuloy ding mag-submit. Okay? Ngayon po sa ika-4, ayan, matatapos na tayo. Ika-4, yung pong ministry. Kailangan bang gawin ng Panginoong Yesus ang lahat ng kanyang pinagdaanan? Kailangan ba niyang gawin? Hindi. Pero, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dinaanan niya po ang lahat ng yan. Dinaanan niya pong lahat ng yan. Para kanino? Para sa atin. So, every one of us should minister to others. We should be willing to minister to other people. At yung pong pagme-minister natin ay maipahayag natin. Diba? Kaya po, nung alab sigla, at tama na doon yung choir natin ng Vesper si Bishop Torrio po ng Bea ay nanawagan kung sino ang gustong maging misyonero ng Panginoon. Kailangan po natin niyang ipinapahayag yung ating desire, yung ating intention. Ano po? Para tayo din ay maipapanalangin ng ating mga kapatid. So, ipinahayag po yung intention na yon. Ngayon, kung titingnan natin, yes, no one is worthy of God's call. No one is worthy to minister to Christ. Kaya sabi ni Juan, ako po dapat hindi po ako karapat dapat. Diba? But He calls us to be with Him and to serve Him. At kung mayroon pong ina-accept si Lord na sagot sa atin sa panawagan ng ministeryo, hindi no. Hindi wait. Kundi, yes, Lord, here I am. Send me. Yun po ang ina-accept na sagot ni Lord. Hindi niya ina-accept yung, ay mahina po kasi ako. Ako po ay ganito. Diba? Parang si Moses noon. Yun. Kasi kay Lord, wala po tayong idadahilan. Dahil bago niya tayo tinawag, inihanda na niya ang lahat ng bagay. Sino po sa inyong naniniwala? Tinawag kayo ng Diyos na ihanda niya na ang lahat ng bagay. Amen. Kaya wala tayong pwedeng sabing, Lord, saka na lang po. Kundi ang sagot po natin ay, yes. Sabi nga ni Paul, although I am less than the least of all God's people, this grace was given me. Actually po, grace ni Lord yung pagkatawag niya sa atin, biyaya po niya yan. At ano ang grace niya yan? To preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Na maipahayag po sa iba na ang kapayapaan, sabi po sa Book of Acts, kanino masusumpungan? Sa ating Panginoong Hesukristo lamang. At dumating ang panahon that we declare that Jesus is Lord of all. Na siya po ang Panginoon ng lahat. Ano pong pinapagawa sa atin ng Panginoon? At kung tayo po, sabi mo, no Lord, hindi ko ata kaya. Diba? Doon po sa book na Isaiah, ganda po ako sa mga talatang narariyan. Diyan sa Isaiah 42, sabi nila, huwag kang mag-alala. Diba? Yun. Katulad ng sinabi niya, na prophecy na Isaiah kay Jesus Christ, doon sa servant na sinasabi, tayo rin po isinasabi sa atin yun ngayon, sa ating kasalukuyang panahon. Na ang kanya daw pong Espiritu ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Ang kanyang Espiritu. For us, anong gagawin natin? To bring justice to the nations. At pagka sinabi mo yung to bring justice to the nations, para magkaroon po ng katarungan, let us be a witness for truth. Diba sa witness na piskal? Nanunumpa yung
Ako po ay magsasabi ng buong katotohanan. Para umiral ang katarungan, dapat magsasabi ang bawat isa ng katotohanan. Pero kung gusto nyong umiral ang kawalan ng katarungan, walang magsabi ng katotohanan. Pero mga kapatid, tayo po ang pagkatawag sa atin ay pairalin ang katarungan. Kaya dahil dyan, sabihin natin ang katotohanan. Sabihin natin ang katotohanan sa mga tao sa paligid natin na ang ating Panginoong Hesus lamang ang daan ng kaligtasan. Tayo po'y tinawag upang magliwanag sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. To open the eyes that are blind. Sino po sa atin dito malabo na ang mata? Physically. Pero spiritually, tayo po ay maliwanag na maliwanag ang ating mga mata. Kaya makapag-aakay tayo. Di ba sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi daw pwedeng mag-akay ang bulag sa kanyang kapwa bulag. Saan sila mapupunta? Kapahamakan. Madidisgrasya sila. Di ba? Sino po sa atin dito nakakita na spiritually? Okay. Hindi bali nang sabihin yung malabo po kasi ang aking physical na mata Mahalaga po, malinaw ang inyong spiritual na mga mata. At masasabi nyo by your mouth na si Jesus ang dapat sambahin ng tao. Amen? Amen. And then, free from captives from prison. Hindi lamang magpalaya, kundi yun daw pong nabibilanggo sa kasalanan ay makalaya. Release from the dungeon those who sit in darkness. Lahat daw po, nung nadon sa kadiliman, ay madala sa kagilagilalas na liwanag. Mga kapatid, yan po ang ministry ginawa ni Jesus Christ. At the same ministry ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Jesus Christ was baptized and fulfilled all righteousness. Handayo rin po, kapag tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ipinapahayag din po natin yan. Kaya po nag-undergo tayo ng water baptism. But that is only an outside symbol. Ano po? Outside symbol lang yon na may nangyari sa ating buhay. Pero higit po sa lahat, pagkatapos nating ma-receive yung water baptism at daanan natin, higit po sa lahat, maranasan natin yung baptism with fire. Yung banal na spirito ay bumaba sa atin na yung po ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Sabi doon sa verse 16, the Holy Spirit descended upon Him. Na tayo po'y babaan ng banal na spirito, maranasan po natin ito upang tayo ay patuloy na magtagumpay sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa atin. Kung sa pagsisimula ng ministeryo ng Panginoon, narinig niya po ang tinig ng Diyos Ama. Anong sabi doon? Narinig po ang tinig ng Diyos Ama at sinabi mula sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mga magulang, mga kapatid, darating din po ang panahon pagkatapos ng ating ministeryo dito sa lupa, tayo po ay haharap sa ating Diyos. Nawa ang marinig po natin na sasabihin sa atin ng Panginoon, ito ang aking anak. Lubos kong kinalulugdan. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay ginawa po niya ang nararapat. Nagsakripisyo siya para sa atin. Ginawa niya ito na may kapakumbabaan. At ngayon din naman, ang bawat isa sa atin ngayon ay tinatawagan sa dakilang ministeryong ito. Bawat isa sa atin, kailangan natin
ang kanyang espiritu. Sa oras pong ito, kung hindi pa po natin nararanasan ng espiritu ng Panginoong Yesus, ay bumaba o kaya punuin yung ating mga buhay. Sa oras pong ito, dumalangin tayo sa Panginoon Diyos, sa ating Ama sa Langit, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong manalangin. Aming Amang mapagmahal, marami pong salamat na ipinagkaloob po ninyo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa pagsisimula ng kanyang ministeryo noon, siya po'y binautismuhan upang matupad ang iyong kalooban, upang mahayag po aming Diyos ang kanyang dakilang sakripisyo, ang kanyang kapakumbabaan. At nung ding oras na bumaba ang iyong banal na spirito, kaya naman po sa oras na ito, masdan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito, ay patuloy din po kaming puspusin, bumaba sa aming mga buhay, upang sa paghayo namin sa mundo, magawa po namin ang iyong pinagagawa. Samahan po ninyo kami sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa kanyang pagmamahal sa bawat isa. Amen. Puri ng Panginoon sa mensahe ng Diyos. Narito pong handog pangungusap. Generosity is impossible from our love of God and of His people. But with such love, generosity not only is possible, but inevitable. Mga kapatid, atin po ipagkaloob ang ating mga ikapu, pag-ibig, pangako, pasalamat at ang ating offering para po sa Centennial Anniversary Fund. Rushing wind that are so strong, he clouds that sail in and along. Oh, praise him, hallelujah. The rising morning praise rejoice, he lights up evening find a voice. Oh, praise him, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Narito po ang pagtugon ng inyong mga anak. Sa kabutihan at pagpapala na yung pinagkaloob sa kanilang lahat, bahagi po nito ay kanilang binabalik bilang pagpapahayag ng pananampalataya at pakikisa sa gawain ng ministeryo at paglilingkod. Di niyo pong basbasan at tagapin ito, Panginoon, ang mga handog na mga ikapu, pangako, pasalamat, at ang offering para po sa sentenaryo
ng iglesyang ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo po ang kapulungan at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe na aming narinig ng righteousness, sacrifice, humility, and ministry ay kami po'y maging kabahagi po nito. Salamat sapagkat tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, naranasan namin ang iyong bautismo at ang hamon na kami maglingkod, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan. Tulungan niyo po ang bawat isa. At salamat din sapagkat ito po ang pinakamagandang bagay na dapat magawa ng bawat tao. Na lubos na ipagkaloob ang sarili at ipagkatiwala ang lahat ng bagay sapagkat hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. At narito rin o Diyos ang inyong mga anak sa kanilang pagpapasalamat sa kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Salamat, Panginoon, kay Nanay Leti sapagkat ang buhay po niya ay kaisa ng kalangitan. Patuloy niyo po ipagkaloob sa kanila ang kalakasan, kalusugan, at ang yaman ng kalangitan upang ang buhay ay mapuspos ayon sa inyong kalooban. Maging ang mga pamilya, sambahayan, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, masaganang pagkain at patuloy na kagalakan bilang isang tahanang may pagtitiwala, may pananalig kay Jesucristo. At sa inyong mga anak, na anuman ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, ipagkaloob mo po ayon sa inyong kalooban ang kanilang mga panalangin. Gayon din, O Diyos, sa mga may sakit, kagalingan, ang mga nangihina, kalakasan, at O Diyos, patuloy na nawa ang kapayapaan ay sumaamin lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kung paghirap, dahil mahal ka, tayo'y mahal niya, minamahal niyang tunay. Mga kapatid kong minamahal, tanggapin po ninyo ang pagpapala, ang biyaya at ang basbas na nagmumula sa ating Diyos amang nasa langit. Ang patuloy na pag-ibig, habag at paglilingtas ng ating dakilang Panginoong Kristo. At ang kaaliwan, kagalakan, pakikipisan at pakikisa at pagsama ng Banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanap buhay mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen.
Diyos ay sumatin tuwina hanggang muling pagkikita. Taglayin mo ang lingap niya, ang lakbayin mo'y giginhawa. Sa muli nating pagkikita, sa paanan ni Jesus. Sa muli nating pagkikita, patnubayan ka nawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord.